Noong 1992, bilang isang miyembro ng Knesset o Kongreso ng Israel, nagbabala si Benjamin Netanyahu tungkol sa panganib na dulot ng nuclear program ng Iran. Ayon sa kanya, makakagawa na ang Iran ng nuclear bomb sa loob lamang ng ilang taon at kailangan itong mapigilan bago pa maging huli ang lahat. Habang ang karamihan ay nais idaan sa diplomasya at usapang pangkapayapaan ang sitwasyon, para kay Netanyahu, lumipas na ang panahon ng pag-uusap. Panahon na raw para sa mas matitinding hakbang. Noong February 28, 2026, tila natupad ang matagal na niyang paninindigan nang pumayag ang Estados Unidos na samahan ang Israel sa isang pag-atake laban sa Iran na nauwi sa pagkamatay ng dating Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ngunit hindi lamang Iran ang nakikita ni Netanyahu bilang banta sa Israel. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit din niyang itinuro ang Hamas, Hezbollah at iba pang grupong kalaban ng Israel bilang bahagi ng mas malawak na panganib na kinakaharap ng kanyang bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ilang beses ding nagsagawa ang Israel ng malalaking operasyong militar sa Gaza at mga pag-atake laban sa Hezbollah sa Lebanon. Upang mas maintindihan kung saan nanggagaling ang ganitong pananaw ni Benjamin Netanyahu, mahalagang balikan ang kanyang pinagmulan. Ipinanganak siya noong October 21, 1949 sa Tel Aviv, isang taon matapos maitatag ang modernong estado ng Israel. Ang kanyang ama na si Benjamin Netanyahu ay isang historian na dalubhasa sa kasaysayan ng mga Hudyo sa Espanya. Dahil sa malalim nitong kaalaman sa mga pag-uusig na naranasan ng mga Hudyo sa kasaysayan, naniniwala si Benzion na kailangang maging laging handa at mapagmatyag ang mga Hudyo upang hindi na muling maging biktima ng karahasan at diskriminasyon. Isa rin siyang taga-suporta ng revisionist Zionism, isang ideolohiyang nagsusulong ng pagkakaroon ng isang malakas at matatag na estado para sa mga Hudyo upang maprotektahan ang kanilang sarili. Mula pagkabata, ito na ang mundong kinalakihan ni Bibi at malaki ang naging impluensya nito sa kanyang pananaw at paniniwala. Pabalik-balik at pansamantalang nanirahan ang pamilya ni Bibi sa Estados Unidos dahil sa trabaho ng kanyang ama bilang historian at propesor sa kolehiyo. Dito niya natutunan at naunawaan ang kulturang Amerikano, pati na rin kung paano gumagana ang politika sa US. Natuto rin siyang magsalita ng Ingles na may American accent, isang kakayahang naging malaking bentahe sa kanyang hinaharap bilang diplomat at politiko. Pagkatapos niyang magtapos ng high school, bumalik si Bibi sa Israel upang maglingkod sa Israel Defense Forces. Naging bahagi siya ng Elite Special Forces Unit na Sayeret Matkal at nagsilbi rin bilang reservist noong Yom Kippur War ng 1973. Ayon sa ilang mahahalagang ulat, isa sa mga pinakamalaking pangyayaring humubog sa kanyang pagkatao ay ang tinatawag na Operation Entebbe. Noong June 27, 1976, hinijak ng 4 na terorista mula sa Palestine at Germany ang isang eroplanong may sakay na 248 pasahero at 12 crew members mula sa Athens, Greece. Sa utos ng mga hijacker, lumipad ang eroplano patungong Libya bago tuluyang lumanding sa Entebbe International Airport sa Uganda. Sa halip na tumulong sa pagresolba ng sitwasyon, pinanigan ng Uganda ang mga hijacker at nagpadala pa ng mahigit 100 sundalo upang suportahan ang mga ito. Makalipas ang ilang araw, pinili ang mga Israeli at crew bilang bihag habang pinalaya ang 148 na pasaherong hindi Israeli. Ang hinihingi ng mga hijacker ay ang pagpapalaya sa 40 militanteng Palestino na nakakulong sa Israel at 13 pa sa iba't ibang bansa. Matapos ang ilang bigong negosasyon, nagpasya ang Israel na magsagawa ng isang rescue mission sa Entebbe Airport upang iligtas ang mga bihag. Sa huli, nailigtas ang karamihan sa kanila, ngunit nasawi ang commander ng operasyon na si Jonathan Netanyahu, ang kuya ni Bibi. Ang Operation Entebbe ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na hostage rescue mission sa kasaysayan, ngunit para kay Bibi, ito rin ang isa sa pinakamapait na karanasan sa kanyang buhay. Sa isang panayam, ibinahagi niyang 26 taong gulang siya noon at nasa Boston nang marinig niya sa radyo ang tungkol sa labanan sa Entebbe Airport.
Naramdaman niya agad ang kaba nang mabalitaan na may isang Israeli officer na napatay dahil alam niyang ang kanyang kuya ang namumuno sa operasyon. Kinagabihan, tinawagan siya ng isa pa niyang kapatid upang kumpirmahin ang masamang balita. Para sa kanya, parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi pa alam ng kanilang mga magulang ang nangyari, kaya siya ang napilitang magsabi ng balita. Hindi raw niya makakalimutan ang pag-iyak at paghiyaw ng kanyang ina. Bilang Prime Minister, madalas daw bumalik sa kanya ang sakit ng alaalang iyon tuwing kailangan niyang personal na maghatid ng balita sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo ng Israel. Ang karanasang ito ang naging isa sa mga pundasyon ng kanyang matinding determinasyon na labanan ang terorismo at ang sinumang nagbabanta sa seguridad ng Israel at ng mga Hudyo. Ginamit ni Bibi ang kwento ng Entebbe at ang pagkamatay ng kanyang kapatid upang mamulat ang publiko tungkol sa banta ng terorismo. Sa pamamagitan ng Jonathan Netanyahu Anti-Terror Institute na kanyang itinatag, nagsagawa siya ng mga komperensya at nagsulat ng mga aklat laban sa terorismo. Unti-unti, nakilala siya bilang isa sa mga pinakamalalakas na tinig laban sa terorismo sa buong mundo. Dahil dito, lalo pang umangat ang kanyang reputasyon hanggang sa maitalaga siya bilang ambasador ng Israel sa United Nations mula 1984 hanggang 1988. Habang nasa posisyong ito, madalas siyang lumalabas sa mga programang pantelebisyon sa Estados Unidos upang ipagtanggol ang mga pulisya ng Israel at ang mga digmaang kinasangkutan nito. Malaki ang naitulong ng kanyang husay sa pagsasalita ng Ingles, pati na rin ang kanyang malalim na pag-unawa sa kultura at politika ng Amerika upang mas mapalapit siya sa mga Amerikano. Pagkatapos ng kanyang termino bilang ambasador, sumali si Bibi sa Likud Party, isang partidong politikal sa Israel na binubuo ng mga konserbatibong Hudyo na ang mga prinsipyo ay malapit sa kanyang sariling paniniwala. Sa ilalim ng partidong ito, tumakbo siya at nahalal bilang MP o Member of Parliament sa Knesset noong 1988. Dito opisyal na nagsimula ang kanyang karera bilang isang politiko sa Israel. Pagsapit ng 1993, si Bibi ay napiling maging pinuno ng Likud Party. Noong November 4, 1995, pinaslang ang nooy Prime Minister ng Israel na si Yitzhak Rabin. Si Rabin ay kabilang sa Israeli Labor Party na direktang karibal ng Likud Party ni Bibi. Kung ang Likud ay naniniwala sa mas agresibong aksyon laban sa mga Arabong kalaban ng Israel, ang Labor Party naman ay mas pabor sa diplomasya at negosasyon. Sa katunayan, si Rabin ang nanguna sa pagbuo ng tinatawag na Oslo Accords, kung saan planong ibalik sa mga Palestino ang malalaking bahagi ng Gaza at Jericho. Dito rin nabuo ang Palestinian Authority na nagsilbing pamahalaan ng Palestine. Para kay Bibi at sa kanyang partido, isang malaking pagkakamali ang Oslo Accords at isa siya sa pinakamalalakas na boses na tumutol dito. Marami ring Israeli ang hindi sang-ayon sa kasunduang ito. Kaya nang magkaroon ng eleksyon para sa bagong Prime Minister ng Israel, nagwagi si Bibi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas matatag at agresibo ang posisyon ng Israel laban sa Iran at iba pang itinuturing nitong banta. Noong 2012, humarap si Bibi sa United Nations at nagbigay ng talumpati kung saan binalaan niya ang mundo tungkol sa umano'y plano ng Iran na bumuo ng nuclear weapons. Pagsapit ng 2015, hayagan niyang tinutulan ang Iran nuclear deal sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at iba pang makapangyarihang bansa. Ang kasunduang ito, nakilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action, ay naglalayong limitahan ng Iran ang kanilang uranium enrichment kapalit ng pag-alis ng mga sanctions mula sa US at iba pang bansa. Kung hindi pa malinaw sa iyo ang mga terminong ito, ipapaliwanag ko ng simple. Ang sanctions ay parang isang uri ng economic weapon na ginagamit laban sa isang bansa upang pahinain ang ekonomiya nito. Halimbawa, maaaring ipagbawal ng ibang bansa ang pagbili ng mga produktong galing sa target na bansa. Sa kaso ng Iran, isa sa pinakamalaking pinagkukunan nito ng kita ay langis. Kapag ipinagbawal ang pagbili ng langis mula sa Iran, babagsak ang kita nito at hihina ang ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit matinding naapektuhan ang ekonomiya ng Iran
dahil sa iba't ibang sanctions na ipinataw dito. Kapag naman inalis ang sanctions, magkakaroon muli ng pagkakataon ang Iran na makipagkalakalan sa ibang bansa at muling kumita ng malaki. Sa kabilang banda, ang uranium enrichment ay isang proseso kung saan pinapataas ang konsentrasyon ng uranium. Kapag mas puro ang uranium, mas mataas ang enerhiyang kayang ilabas nito sa isang nuclear reaction. Para sa mga power plant, sapat na ang 3.5% hanggang 20% na enrichment. Ngunit para sa paggawa ng nuclear bomb, kinakailangan ng humigit kumulang 90% o higit pa. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan din ng mga international inspectors na suriin ang mga nuclear facilities ng Iran upang matiyak na sumusunod ito sa napagkasunduan. Ngunit para kay Bibi, hindi mapagkakatiwalaan ang Iran. Naniniwala siya na magpapanggap lamang itong sumusunod upang makakuha ng benepisyo, ngunit lihim na ipagpapatuloy ang kanilang uranium enrichment. Sa kabila ng kanyang matinding pagtutol, natuloy pa rin ang kasunduan noong 2015. Pagsapit ng 2018, sa ilalim ng unang termino ni US President Donald Trump, binawi ng Estados Unidos ang kanilang partisipasyon sa Iran nuclear deal. Sa kabila ng kanyang matigas at agresibong tindig laban sa Iran at iba pang banta sa Middle East, hindi rin maikakaila na naging bahagi si Bibi ng ilang hakbang tungo sa kapayapaan. Isa sa pinakamahalagang halimbawa nito ay ang Abraham Accords na naganap mula 2020 hanggang 2021.